Naibang si BBM. Yung mga kandidato niya, alam naman niya, palpak yung mga kandidato niya. We are in deep shit talaga ng bansa natin. Kasi manifestation lang yung mga korupsyon. Yung bata na hindi naarugaan properly, na kahit anak na ng presidente, sipin nyo, buhay marangya, buhay royalty, pero napabayaan yung bata. Pinaaral kung sa abroad pa. Doon yung barkada niya, gago. Yun nagtodroga. Pagbalik dito, ginanyan pa natin, hey, governor, senator, congressman, di ba? And then, ayun, naging presidente pa. Yun yung problema. I-trace niya yung problema na it didn't just came out. It come out na yun na yung mga problema. Hindi. It started somewhere. No? Yung simptomas yung ginagawa niya ngayon eh. Kaya kayong mga babayan, intindihin nyo, ang problema malalim. Nasa kultura natin. Kaya nga, how will you change that? Kaya yung pananaw ninyo, kung sino man yung mamumuno sa bansa, isipin ninyo, deeply rooted ang problema ng Pilipinas. It started way back nung Kastila, nung Amerikano, buti pa nga yung Hapon eh. May disiplina pa eh. No? Then ngayon, kanya-kanya tayo, Pilipino against Pilipino, siraan, bangayan, siraan, di ba? Mga vlogger, kanya-kanya. So, kung hindi pa kakasuhan, kung hindi pa i-contempt, hindi pa magsasama-sama, yung common cause. I can say to you mga kababayan, mag-unite kayo as a people because we only have one country. Isa lang ang bansa natin eh. Hindi pwedeng umiral dito yung tarantado. Dapat tayo, yung matitino, ang umiral. At kung kaya natin, ituwid natin lahat. Ituwid natin lahat. Simulan natin sa pamilya natin. Pamilya talaga. Ayusin niyo yung pamilya ninyo. Ayusin niyo yung palaki ng pamilya niyo. The government should be able to make sure na yung pamilya ay maayos niya. Nandun yung value system ng Pilipino. Hindi yung matatangay ng bata, makakalakihan, yung sistema na korupsyon, sinungaling, taking advantage, shabby, dog eats dog. Yung ganun ba? Ano yung para sa akin? Hindi niya iniisip yung kababayan niya, iniisip niya yung nanakawin niya. O nitetekom niya. Nakita niyo sa kalaro niya, ang ganda ng bola niya, ang ganda ng ano niya, nanakawin. It starts there. Hanggang sa hindi nako-correct. Pagdating niya ng politika, bilyon na yung nanakawin ng mga gago. Yun yung problema. It is cultural na. Deeply rooted. Yung corruption is just a manifestation. Isipin nyo mga kababayan, manifestation lang yun. At kung titignan nyo yung mga politiko natin, yung mga kumakandidato, singilin nyo sila, madinig nyo sa kanila kung ano ba talaga ang problema. Ang problema, hindi nyo alam yung problema. Because hindi ka makakagawa ng solusyon kung hindi nyo alam ang problema. Okay, yun yung problema. So, kunyari, boto kayo ng boto, artista, walang alam, walang performance, nagsisigaw lang ganyan, nagbigay ng tupad, nagbigay ng pera, iboboto nyo. And then, magdudusa tayo ng ilang taon. We're stuck with the guy, with the politician. Ano mangyari? Wala. So, yung problema, tayo rin gumawa. Hindi natin alam. Yung ano natin, hindi natin alam yung ating karapatan. Hindi natin alam. Kaya dapat, alam natin lahat eh. Yung where we stand, naintindihan natin yung ating, yung karapatan natin as a people. Dapat i-correct natin lahat. Ang laki ng problema ng mga susunod na henerasyon. Ang laki ng susunod na na politiko, yung susunod na leader, ang laki ng problema sa totoo lang. Kaya ayoko maging politika dito. Kasi ang sakit ng ulo talaga, pinag-uusapan namin. Ang laki ng sasagasaan mo, ang dami. You have to reboot the system. Ano gagawin nyo yung cellphone nyo na gano'n na, nag-malfunction na? Di ba, patayin nyo, mag-reboot kayo, computer, reboot. Yun yung kailangan natin, reboot the system. Paano gagawin yun? Sinasabi nila, yung gobyerno babalik ka rin ka. Sasabihin sa'yo, sedition, sasabihin, rebellion. You see, the government, they are trying to stay in power by weaponizing the Constitution which they have promised to uphold.
Yun yung ipapatupad nila. Na siyang ginusto natin na ipatupad nila. Pero ang nangyayari, ipapatupad nila yung konstitusyon na pabor sa kanila. Kaya yan, mga vlogger, sinisita. Kakasuhan, di ba? Yung mga nagsasalita laban sa kanila, kinakasuhan. You see yung ano nila? Kaya nga, kung hindi kayo magbubuklod-buklod at magsasama-sama, walang mangyayari sa bansa natin. Reaksyon nyo doon sa ano ni sinabi ni comparison doon sa sinabi ni PRRD na kung safe kayo ngayon maglakad sa gabi, ibuton nyo ang mga kandidato ni BBM. At ang sinabi naman ni BBM na ang kabila daw pong kampo ay pinagbili lang po ng suka. Ano pong reaksyon nyo doon? Naibang si BBM. Yung mga kandidato niya, alam naman niya, palpak yung mga kandidato niya. Palpak yung mga kandidato niya. Si Digong naman, you stand a better chance sa mga kandidato ni Digong. No? Yun yung sa akin. You stand a better chance. Meron pa ba? Sir, ano po masasabi niyo po tungkol sa anti-Sir veteran na lang? Si AFP kasi nababasa po natin na to secure and protect the people. Pero ang nangyayari po ngayon, there were times na we feel not safe. So ano po ang masasabi niyo Kung sa kanila? comparison lang sasabihin natin, comparison natin ang pag-uusapan sa administrasyon ni Duterte at saka administrasyon ni Bangang, malayo. Yung ito opinion ko mamaya yung ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon. Honest to goodness answer, hindi ko naramdaman because yung side of impact, yung impact sa tao, parang hindi nila naramdaman na sila ay secured. That is my opinion. Now, sa ibang research ko, sa ibang mga tao, ganon rin yung kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila safety nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administrasyon na ito, kinakailangan na nating palitan ang administrasyon. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa. Mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yon sa aking vlog, paano na hindi na mamalayan, tapos na ang laban, pero mayroon lang isang elemento na nag-failure. Ipapaliwanag ko sa vlog yan para maganda yung explanation ko doon. So, sa ngayon, ang tanong ninyo kasi, hanggang kailan ba tayo? Ako rin ang magtatanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistemang gobyernong nakatakot kayo sa inciting to sedition? Takot ba tayo? Hindi! Takot ba? Hindi! Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Yes! Ang problema nga lang sa mga vloggers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pake. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghirap ng bansa. Di ba, ang alam natin, ang Marcos, kaya binoto natin. Ayaw ko, kung binoto nyo, ako binoto ko. Sinuportahan ko pa nga lang 6 million. Ang akala ko kasi, yung trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo ng kanyang isang pillars na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng mga Marcoses i-distribute sa mga taong bayan. So tuwang-tuwa ako kasi makakatulong ako paano patulungan yung mga katulad nating mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang yung trillion or yung trillion na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, bakit nagnanakaw pa? Yun yung tanong ko doon. Kulang pa, sir. Ako lang. So kulang pa ang kayamanan nila. Ang kayamanan natin, balita ko na sa ibang bansa na. O sila na magbuhay-hari. Ang isa pang problema natin kasi wala yung standard eh. Hindi nyo nga alam kung ano yung standard eh.
what is government service? Ang government service, binoboto niya yung mga tao, kapitan, hanggang presidente, pati yung mga mambabatas, na supposed to be, poprotektahan nila yung interest ng bawat isang Pilipino. Ngayon yung mambabatas, dahil sa bumoto sa kanila yung mga 300,000, 100,000, supposed to be, gagawa sila ng batas para sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Hindi pwedeng maging masaya lahat kasi in a democracy, majority wins, di ba? Kaya kahit kunyari merong 1,000 Pilipino na apektado ng isang project ng government, nasasagasaan yung 1,000 Pilipino para sa 120 million na Pilipino. Pero ang government service kasi is making sure na walang maaapi na kababayan. Kasi lahat tayo, entitled tayo. Kaya natin binoto yung mga politiko natin para mag-serve sila. Kaya nga tinatawag na honorably. Kaya tinatawag na mga ano sila? Your Excellency, mga ganon. May title sila. Pero ang problema, pagka naboto na sila, akala mo kung sino sila, may yabang. Government service is supposed to be keeping in mind always and in your heart na hanggat merong isang Pilipino na naghihirap, kulang yung serbisyo mo. Kailangan lahat ng Pilipino guminhawa yung buhay. Yung OFW abroad, yung mga katutubo natin, yung mga Muslim nating kapatid, yung mga Pilipino na sa araw-araw nahirapang mabuhay. Hindi na nga makarali kasi hirap sa buhay. Hindi maka-absent. Sabihin nyo, pagka nagbablog kayo, nasaan na kayo mga supporter? Nasaan na kayo? Walang mag-rally kasi nga hirap na yung buhay. Hindi nyo naiintindihan na yung mga politiko, yun yung estratehiya nila. Sirain yung ikakabuti ninyo para hindi na kayo, mahirap pa kayo, hindi na kayo makakano. Sige, meron. No? Kaya yun yung kinakailangan, ang sisingilin ninyo yung mga politiko na binoboto nyo. Ngayon, ang problema ninyo ngayon, you're stuck with a 3-year election period. 6 years kung national na, So, in 3 years na boto, ang problema, merong mali sa sistema natin. Why? Pagka binoto mo na yung tao, we are stuck with a person. Wala na. And then, magdusa ka. Di ba, ang question ko sa inyo, tama lang na ang oras ng bawat Pilipino ay napakahalaga. Kahit sino ka man, may pinag-aralan ka, mayaman ka, mahirap, bobo ka, tanga ka, o whatever, adi ka, mahalaga yung oras mo bilang isang Pilipino. That's why, hindi dapat masayang yung oras natin sa mga tanga na politiko, mga incompetent. Kaya nga, there should be a system na pagkapalpak talaga yung tao, meron tayong paraan para tanggalin kaagad yung mga gago na yan. Kasi sayang yung oras natin. Sayang yung oras natin. Sir, can you enlighten us? Tulad ko sa nangyari sa ako, Ilocano Party List. Kaming mga Ilocano, marami kinaaya na ma-impeach si VP Sara. Pero yung ako, Ilocano Party List, ay bumoto na ma-impeach si Sara. Ano po masasabi? Kasi ang sabi nila, umira lang pera. Umira lang pera.